Live from here sa Unison showroom sa D2000, my name is Paul Garcia. This is the newest episode of Unison TV. So if you are a documentary show addict like me, imposibleng hindi niyo kilala tong guest natin for today. Sabi ko nga sa kanya hapon nung ka-chat ko siya, hindi ko yata alam kung paano ko i-intro tsaka i-extro yung episode today. Kasi nung binge watch ko lahat ng docu-show siya nung pandemic, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung opening line at ending line ng mga docus niya. Out of this world. Di ko alam kung saan nanggaling yun. Pero lahat tagos sa laman, tagos sa buto, tagos sa kaluluwa. This is my dream interview. So without further ado, I wanna introduce to you a multi-awarded journalist, founder of Scholarship Foundation Project Malasakit, a multiple podium placer na triathlete, at ang binansagang Queen of Potential Sound ng mga netizens ngayon, our Sipo brand ambassador of Unison Bikes, Miss Cara Patria Constantino David! Hello! Thanks, Ate Cara, for Ako yung addiction na ako ngayon. Totoo naman, kasi hindi naman natin alam talaga kung saan nanggagaling yung mga soundbites mo from time to time. Inakala mo ba na mag-viral yun? You're just being you, di ba? Oo naman. Oo. Parang dati kasi nung hindi pa masyadong nagkakaroon ng mga cuts ng docu sa social media. Yung Cara David na nakita natin sa TV, it was really, natural niya lang naman yun. Oo naman. Pero ngayon na napapanood na ng maraming netizens yung ginagawa niya sa social media, ayun na, nabansagan na siyang Queen of Potential Sound. Hindi ko nga alam ba't nila ako binansagan ng ganun. Oo. Wala naman akong ganung effort. Oo, pero anong pinagkakaabalahan ni Miss Cara nowadays? Okay, anong pinagkakaabalahan ko? Kasi alam ko ginajuggle mo being a UP professor. Yes. You So, nagtuturo ako sa UP. Mhm. Full-time ako nagtuturo sa UP. 4 classes in the university. Tapos, meron pa rin akong eyewitness. Meron akong eyewitness, which I do once a month. Tapos, meron akong pinasarap, which is every week. Yun. Tapos, meron akong Scholarship Foundation, Project Malasakit. May staff naman yun na nagmo-monitor, yung ganyan. Tapos, ayun, nasa bahay. Tapos, once in a while, nagsisingit ng training. Once in a while lang yun. Pero tingin, nagpo-podium place yan. Konti lang kasi kaming kasali. Yun nga yung tanong ko, Ate Care. This is work-life balance for you eh. I mean, if you are a follower of Ate Cara sa Instagram, sa Facebook, you will see na she's working hard, but she's also training hard. Di ba? Hindi naman hard. Hindi ba super hard yun? Nakikita kita minsan, bigla magte-10 km, tapos ng gabi. So, doon mo na lang siya naisisingit. Nasisingit ko na lang. Kasi ako yung type ng person na na gusto ko punong-puno yung isang araw. Nagigilty ako sa sarili ko at nanghihinayang ako kapag yung 24 hours, parang dalawa lang yung activity. Gusto ko marami. So, gusto mo gumagalaw? Lagi. Gusto kong gumagalaw palagi. Parang maiinit. Actually, ayoko yung nagkakasakit. Kasi kapag may sakit ka na, nakahiga ka lang, tapos manunood ka lang, scroll ka lang ng magkakasakit ka pa lalo pag di ka gumagalaw. Ay, naku, hindi ko talaga gusto. Sobra talaga akong marami akong masyadong energy for one day. Kaya gusto ko talagang maraming activities. You know guys, as a fan, alam ko kung paano nagsimula si Ate Cara sa industry ng journalism. She was a production assistant, a researcher, until she was discovered by none other than Jessica Soho, who's also my boss, to become a reporter for GMA Network and to be a documentarist herself now. Ngayon naman sa triathlon, paano mo nagsimula? Paano ka nagsimula doon? Paano mo na-discover yung love mo for this sport na hindi naman madali, napakahirap din ito. So, matagal na akong nagbibisikleta. Kasi mahilig talaga akong magbisikleta at magmotorsiklo. Dahil 16 years old pa lang ako, nagmomotor na ako. Tapos, malapit lang kasi yung bahay ko sa school. So, high school pa lang ako. Nagbibisikleta lang ako to school. Meron akong racer. Racer pa yung tawag nun. Yung road bike. Racer pa yung tawag nun. So,
naka-shorts ako sa loob, tapos nakapalda ako, tapos magbabike ako papunta sa school. Yun lang, tapos tapos magbibihis na lang ako sa sa klase. So, kumbaga, hindi mahirap sa yung disiplina ng biking. No, kasi, no. Di ba for some triathletes, yun yung kasi masyadong technical ang biking. Di ba yung balance But and all. I really love biking. Gustong-gusto ko talaga yung pagbabisikleta. And then, pero I was never athletic. Sobrang lampa-lampa ako. As in, ang tawag sa akin ng mga kaklase ko noon ay ballpen legs. Ballpen legs? Oo, kasi yung legs ko sobrang payat, tapos parang nadadapa palagi. Parang, Diyos ko, as in talaga pag agawan base, ako lang yung ewan ko kung marunong pa ba mag-agawan base sa mga kabataan ngayon, pero nung bata kami, mahilig kami mag-agawan base. So yung laro na agawan base, lagi lang akong tagabantay ng base. Well, nasan yung mga classmates mo ngayon, Ate Karen? Look at her now. A podium placer triathlete. Kasi naman. So, ganon. Hindi talaga ako athletic. I just love biking, but not in an athletic way. Tapos, nung nagtatrabaho na ako sa GMA, na-interview ko si Juan Mig Bondok. Okay. Oo, crush ng bayan nung panahon ng 19 chong-chong-chong, ganyan, di ba? TGIS. Oo, TGIS. So, na-interview ko si Juan Mig. Tapos, sabi ko kay Migs, uy, you look good. Kasi alam ko, parang he went through a time na medyo tumaba siya and all those things. Pero siya, ang ganda ng katawan Very niya. fit that time. Yes, very fit. Tapos sabi sa akin ni Migs, kasi nagbabike ako eh. Tapos sabi niya, gusto mo mag-bike tayo? So, sinama niya ako mag-bike. Alam mo kung saan? Timberland! Sabi niya. So, mountain biking ang ginawa niyo before? Lord, my God! Timberland talaga yung unang bike. Lukang-luka ako sa buhay ko. Hindi naman ako naka-carbon na bike. Yung bike ko nun, bakal. Tapos talagang pinaakyat ako ng Timberland. Tapos dala pa niya yung parang bike na coach somehow si Dennis Aksibal na talagang taga Marikina, na talagang ito yung mga batak na batak, payat na walang tiyan, maiitim, yung mga ganon. Yung talagang alam mo, bike talagang ginagawa araw-araw. Ayun. As in, dalawang baba na siya ng Timberland, humaahon pa rin ako. Tapos may mga taong naglalakad lang, pa-picture po! Naaabutan ako nung ganun. After that, sabi ko, i-challenge ko yung sarili ko. Kailangan maakyat ko ang Timberland nang hindi ako tumitigil. Mula noon, na-challenge na ako. And then, I met my friends, may na-meet ako na isang group of friends, they form, sila yung members ng Tri-Kings, Alco Plus Tri-Kings. Kinuha nila ako sa kanilang group. Oo, mountain bike lang nung time na yon. My first triathlon was, believe it or not, Xterra. Xterra talaga! Xterra Albay. Mountain bike, yung swimming, matagal na akong marunong mag-swim. Pero wala akong form. Ako kasi yung tipong tinatapon sa dagat, tapos bahala ka na sa buhay mo. So nung bata kami, tinatapon kami sa dagat ng tatay ko, tapos hanggang sa natuto na kaming mag-swim. So hindi ako takot sa tubig. So jumoin ako ng Xterra. So nag-swim ako, nag-bike, at saka nag-run. Paano naman yung run? Diba? Wala. Alam ko lang na parang, basta tatakbo ka na lang. Tapos pag napagod ka, maglalakad ka na lang. So, walang form at all. So, my first triathlon was really just lakas ng loob. When was this? Do you remember? Oh my gosh, ang tagal na nun. 2018. 2018. So, you've been racing for 7 years. Yes. Oo. Sobrang tagal na. Tapos, lakas ng loob lang talaga, nadapa-dapa ako, mga ganyan. Carry lang, bangon lang. Kasi if there's one thing about me, hindi ako malakas physically, tapos hindi ako magaling sa coordination. My hand and body coordination is not really good. Pero sobrang lakas ng loob ko. Hindi ako natatakot. So, I think that's a plus kasi pag may mga panahon na nakakatakot na, ako susugod lang ako. Reporter po yung mindset ni Ate Cara. So, diba? Dinadaan ko na lang sa lakas ng loob. Ayun. Tapos, so I started racing, yung ganyan, unti-unti. Tapos na-realize ko na hindi ko na type yung mountain biking kasi
napapaos ako. Sigaw kasi ako ng sigaw. Tapos kawawa naman yung mga katabi ko, nabibingi sa akin. So, na-discover ko ang road bike. biking. Oo, yung road bike. So, sumali na ako ng mga triathlon ng using the road bike. Tapos, ayun, pikit mata nang wala akong coach or anything. Nag 70.3 ako. Kailan yung first 70.3 mo, Ate Kat? And where was 2019. this? 2019. And, saan to? Sa Subic. Subic pa. Di ba? Ang hirap ng course Magandang ng Subic. binyag talaga yung Subic for beginner Nakakaloka triathletes. talaga. As in, 2019, nag 70.3 ako ng pikit mata, wala akong coach. I mean, I was just pure lakas ng loob. And I remember, 8 minutes to go, 8 minutes before cut-off, saka ako nakatawid ng finish line. Ng finish line mismo. Yes, butik na akong ma-cut off. After 8 minutes, wala na. Sobrang, hindi ko pa nga alam na may cut-off pala. Tumatakbo lang ako, tapos biglang nakikita ako na lang last kilometer, tumatakbo yung asawa ko sa akin. Sabi niya, mahal, kailangan mong takbo. 8 minutes Bilisan na pa yung lang. takbo. Tapos sabi ko, bakit? Maka-cut off ka na. Sabi ko, may cut off ba to? Tapos sabi niya, oo. Sabi niya, hindi ka makakakuha ng medal. Tapos sabi ko, kahit natatapos ko? Tapos sabi niya, oo, game, takbo na. Tapos tumakbo ako, tapos nandun sa side, yung asawa ko nandun sa other side. Tapos sabi niya, bilis na, binibilangan ako. Hanggang sa ano. So, that was my first 70.3. Talagang pure lakas ng loob. Naitawid ko naman siya. But after that, sabi ko, kailangan ko na ng coach. Kasi hindi pwedeng ganito. Pwede akong ma-injure. I also remember that, I don't know if it's in the Subic 70.3. I think it was. Nakita ko si Coach Jomac. Of Trimac. Coach Jojo Macalental. Tapos, tinuturuan niya. Sabi niya, alam niya na mali yung form ko. So, sumisigaw siya sa akin. Kahit hindi ko naman siya. And I never forgot that. Never forgot that. Kaya, when I wanted to look for a coach na talaga para to train me talaga, hinanap ko talaga si Coach Jomac. Because, during my first 70.3, kahit hindi ko siya coach, he was there Nandiyan na to siya. help me. Tama. Oo. Tama. Parang bigay lang ng tips. Tapos alam ko, binigyan pa ako ng guno ni coach noon or inisprayan pa ako. Basta I remember him distinctly that he helped me kahit di naman niya ako kilala. Isa lang yun sa mga patunay na pwede ka makatapos ng triathlon, but a good coach will, bring you further. Correct. Or even faster to the finish line. Correct. So, yun yung importance nun. So, natuwa ako because my friends were there. My friends from my team, yung Tri-Kings, they were there to support me all the way. Pero I realized kailangan ko rin ng coach. So, ayun. So, nagpa-coach ako kay Coach Jomac. Now, take me back to that moment when, of course, you were joining triathlon races already. And then you got your first podium finish. Sa Mayon. 2022? Yes. I think I was there with you. I did a relay race then. Then I saw you there. 2022. Mount Mayon Triathlon. Nung umuulan ng bike? Yes. Tapos yung swim. murky yung water dahil bumagyo bago mag-swim. That was my first triathlon na may coach na ako. Tapos I remember yung swim, ang lakas ng ulan, tas kulay putik yung dagat. As in, brown talaga ites. Tama. Alam ko maraming mga nag-DNF doon. Nag-DNS nga kasi nagkaroon sila ng anxiety na lumusong doon sa dagat kasi brown talaga siya. At saka merong yung pagka-swimming ng ganyan, bumalik. Kasi talagang wala kang makita sa ilalim. What kept you going then? Ang mahal ng flight.
Yun lang yung iniisip ko. Nag-expect ako na mas malalim na answer eh. Hindi, But, wala. mahal. Ang Actually, tama. Ang mahal Ba't ng yung flight tsaka practical ng ka lang, hotel. di ba? Oo. Tama. As in, iniisip ko, nagsiswimming ako ng ganun, sabi ko, Masasayang to. Diyos ko, sayang yung binayad namin ng asawa ko sa, sa airplane. At saka yung, yung bisikleta. Kasi di ba may bayad pa? May bayad pa yung bike bag, di ba? Sabi ko, hala, ang mahal ng binayad ko sa sa eroplano. Tapos ang mahal ng binayad ko sa bike bag. Nag-hotel pa kami. DNF ko lang ba to? Tapusin ko to. Tapos wala akong medal, di ba? Hindi pwede. So, sige, laban lang tayo. Kaya lumaban ako kasi, yun, para sulit, sayang yung sayang yung binayad. Eh, hindi nila alam yung kalaban nila sumusugod sa bagyo, sumusugod sa mga putik. So yun, di ba nadala mo rin yung profession mo dun sa passion mo in triathlon? Oo, in a way, parang sugod tayo, ganyan. Kasi pag sinet mo na yung goal mo at something, tatapusin mo siya talaga. So, pagkatapos nun, swim, tapos bike, di ba? Sobrang yung bike talagang gusto ko lang talaga yan eh. Kahit madulas nung panahon na yun, di ba? Wala kang paki doon. Wala akong paki doon. Na-enjoy ko talaga ang biking. Super enjoy ko talaga ang biking. Pag may ahon, ay, saya! Ganyan ako. Ang saya talaga. Kita mo pa yung Mayon doon, di ba? Yung ruta na yun, kita mo yung Bulkang Mayon during the route, di ba? Oo. Tapos, yung run, I hate running. Super hate ko ang running. Yung running nilalaban ko na lang talaga yun. Pero talagang ako, oh my God, eto na tayo sa mahirap. Minsan gusto ko talagang, pwede bang nakabike na lang forever? Ganyan. Tapos wala naman akong mission na mag-podium Walang or expectation anything. or you just wanted to finish. I really just want to finish. I just really want to finish. Tapos, natapos ako. Tapos pagkatapos nun, maliligo na sana ako. Tapos sabi ni Coach Jomac, hindi pa may awarding pa. Sabi ko, ay, may award kayo, Coach? Tapos sabi niya, ang saya-saya. Tapos natatandaan ko pa yon na nung tinawag na yung age category namin. Tapos tinawag na third place. Tapos, ganyan-ganyan. Tapos binanggit yung time. Tapos alam ko, hala, ganyan din yung time ko. Ganon talaga ako. Tapos talagang nung pinanggit yung pangalan ko, talaga sumigaw talaga ako. Grabe. Ang saya-saya ko. Tapos lahat ng tao talaga parang tawang-tawa sila sa akin na parang akala mo nanalo kong loto. Kasi talagang first time ko, shucks, magkaka-medal ako. Tapos may isa pang medal. Grabe, ang saya na talaga yung umakyat ka talaga sa podium ng ganun. Sabi ko, hala, first time ko talaga sa buong buhay ko na parang, ay, athlete na ako. Ganun yung feeling ko. Ayun, tapos talagang tuwa lang talaga ako. That was my first podium. And that kept you going and wanting for more. Oo, sinabihan ako, naku, masasanay na yan kasi naka-podium na ng isang beses, gusto nang sumali, and true enough. Pagkatapos nun, parang, hindi ko naman mission yung podium. Pero yung parang... Ganado ka. May motivation kasi may motivation ako coming from someone na kulelat. Tapos tinatawag mo lampa ka, tapos nagpo-podium ka. Parang coming from a place na kulelat ako dati. Kasi 8 minutes to go. I think I was the second to the last finisher ng 70.3 Ironman noong 2018. 2019. Parang sabi ko, from there, from kulelat and lampa, tapos biglang, shucks, mag-third place ako. Hindi pala ako lampa. May laban pala ako. Paano ka lumakas, Ate Cara? I think our viewers would like to know, paano lumakas si Cara David in terms of lumakas talaga. Kasi nag-podium ka na eh. Kung may pinakamalakas ka sa age Feeling ko group swerte mo. lang ako kasi hindi ako natakot dun sa sa maputik na dagat. Minsan, ewan ko, feeling ko swerte lang rin. Minsan, iniisip ko na nakikiayon lang yung panahon sa akin. Swerte lang. But I also think na it's really training. Oo. Kasi you really devote time para masanay lang yung katawan mo tsaka yung utak mo dun sa hirap. Para kapag nag-train ka na, para kapag nag-race ka na, medyo naaalala ng utak mo na nagawa mo na to in the past. Tama. So, sabi nga ni Coach Jomac sa amin, parang sadyang hinihirapan niya yung training
para pagdating mo sa Nag-execute karera, ka. Mas madali ng slide. mas madali siya ng slide. Oo, mas madali siya ng slide. Sabi nga nila, no, you respect the distance, you respect Yeah. the race, and you know, if you trained hard enough for it, Correct. matatapos, bonus pa, pwede ka pang mag-podium. Correct. Diba? Pero ako, I never look at the podium naman eh. It's never my goal. My goal is always just to finish. Tapos kung maka-podium, parang Bonus. yay! Parang pat on your back, ganyan. Pero manalo-matalo, I mean, hindi manalo-matalo. I mean, mag-podium ka man o hindi, panalo ka pa rin. Mag-podium ka man o hindi, panalo ka pa rin. Kasi tinalo mo yung sarili mong binubulungan ka, ba't mo ba ginagawa yan? Kasi Bakit mo ba kailangan natapos tapusin ka. yan? Diba? Oo, yun ang importante. Kasi natapos ka. Sabi nga nila sa triathlon, it's not just a physical battle, it's a mental game. 'Di ba? Mental until the end. Kailangan mong i-push until the end kasi yung utak mo na yung magsasabi sa'yo, ba't mo ba ginagawa yan? Ang hirap-hirap na niyan. True. Tapos lahat ng mga hindi mo alam na sakit biglang lumalabas. Ay, sumasakit na ito. Ay, sumasakit na ito. Parang ganyan. Kinakausap mo ba yung sarili mo habang nag-run? Kasi sabi mo, running yung pinakamahirap for you. Ano yung sinasabi mo sa sarili mo pag nandun ka na sa run course? Pag nasa takbo ka na. Run course na ako, yun lang, kinakausap ko yung sarili ko. Sinasabi ko na, let's do it, let's go. Kaya mo pa yan. Ganyan lang. Tapos, minsan, parang may dalawa yung nagsasalita eh. Parang, uy, may konsensya lakad ka na. Tapos makikipag-bargain yung kabila na boses. So sasabihin niya, sige, pagdating sa poste, lalakad tayo. Okay. So susunodin ko yung isang boses. Sabi ko, lalakad naman eh. Pero pagdating ng poste, pagdating ko ng poste, kaya mo naman pala sasabihin. Baka kaya mo nang tumakbo pa. So yung queen of potential sound natin is also doing a lot of monologue habang nag-run. So yung mga potential sounds niya. Maraming mga para sa sarili din niya yun. Maraming mga nagsasalita sa sa utak ko, parang nababaliw na ata ako. Ganyan, daming nagsasalita. Tapos habang humihirap, dumadami sila na nagsasalita sa utak ko. Tapos parang ako, ay naku, sige na nga, tatakbo na nga lang para matigil na tong mga maiingay sa utak ko. Ganon talaga. Ganon sila. Ang dami nila. Lumalabas yung mga boses. Tama. So after nung 2022 Mayon Try, you continued racing a lot. Yes. Oo, 70.3 ka ulit. Nagpabudol na ako sa maraming tao. Nag-70.3 ako sa Puerto Princesa. Tapos sabi ko kailangan kong balikan yung Subic. Kasi I remember kulelat ako sa Subic. Second to the last ka nun eh. So, mabibeat ka ngayon ng PR mo. So, sabi ko, I have to go back to Subic. Kasi kailangan kong patunayan sa sarili ko na hindi ako kulelat. Yon. So, nagpunta ako ng Subic. Tapos, eto na naman. Ito yung sobrang mahirap na Subic. Ewan ko kung natatandaan ng mga triathlete dito. 2023 ba ito? 2023. Bumabagyo ng swim. Bumabagyo. Ito yung talagang ganun talaga. Flashback yung Mayon experience mo tuloy. Hindi. Yung Mayon kasi, kulay putik lang yung tubig natapos yung ulan. Pero hindi na umuulan nun eh. Kulay putik lang yung tubig. Ito umuulan. Umuulan. Tapos yung mga alon parang, ay, Siargao? Ay, selfie po ba tayo? Ganon. Ganon siya. Talagang, ganon talaga ang tubig doon. Ay, sus Mariosep, talagang, nakatingin ako, tapos nakikita nila na nanginginig yung ko. Tapos may lumapit sa akin, sabi niya, magdasal ka na lang. Sabi ko, kaya ko ba talaga to? Tapos may nagsabi sa akin na, hindi, pagdating mo ng after 200 meters, kalmado na yan. Talaga, magulo lang dito, kakalma yan. Sige. Sige, swimming. Swimming ako, tapos pagdating ng 200 meters, hindi naman kalmado. Tapos may naririnig akong mga tao na
yung katabi ko na parang, rescue, rescue! May mga sumisigaw ng, uuwi, ayoko na! Gumaganon. Parang ako, hala! Hindi mo na lang boses yung naririnig mo sa utak mo, boses ng, literal boses ng maraming tao. Oo, tapos talagang sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako nag-flight uuwi na lang ba ako? Tapos sabi ko, wala naman ako malaking gasto. Sabi ko, ano lang naman, hotel lang wala naman. ring bike bag na binalo, wala di naman ba? akong bike bag. Uwi na lang ba ako? Tapos tingin ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ako tumigil nag-swimming ako tapos nagdedebate ako sa utak ko. Tapos sabi ko lang, pag tumigil ako, babalikan ko yung mahirap na bahagi. Hindi tuloy ko na lang. Bahala na. Sige, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Nagdadasal lang ako, Our Father. Parang 1,000 na Our Father ata. Basta, hindi na ako nag-iisip. Nagsiswimming lang ako, Our Father, ganyan-ganyan. Para ako nagrosaryo dun sa sa dagat. Tapos talagang, sige, kahit saan. Alam mo, hindi ko na ako nakakapag-sighting. Kasi, wala na Pigtas na yung mga tali. Wala na. Hindi mo na makita yung sighting. Alam mo, nabangga ako sa yate. Parang pagka nabangga ako dun sa isang boat na, tapos pagtingin ko, hala, parang Jerry's Grill na to. Ang layo ay! Parang ang layo mga restaurant na. Sabi ko, hala, ang layo ko na. Sabi ko, hala, ano yung finish line? Kasi hindi nakapag-sighting during the swim, ang layo diba? talaga. Napunta na ako dun sa malayong-malayo. Tapos yung mga nagkakayak, hindi na ako nahabol. Nandun lang ako sa malayong-malayo. Ano nang feeling mo nun? Baka di ko baka di ako mabot sa cut-off nito. Layo ko na. Hindi, Naisip gusto mo ko ba na yun? lang makarating sa buhangin. Gusto mo makarating sa Sabi ko, buhangin, ma-cut pabalik. off o hindi man. Sabi ko, makarating lang sa buhangin kasi gusto ko lang makaligtas. Survival na lang talaga iniisip ko nung time na yon. So, nung pagdating ko doon, nabangga na ako ng parang yate ba yun or something na nakaparada. Sabi ko, hala. Ginising ka lang pala. Oo, ang layo ko na. Ang layo ko na. Sabi ko, pag nag-swimming pa ako, baka madala lang ako ng baka mabalik na naman ako doon sa gitna. So, pumunta na ako sa buhangin, tapos tumakbo ako. Hindi naman ata bawal yun. Sabi ko, kung bawal yun, i-disqualify naman ako, di ba? Tumakbo ako, tapos sabi ng mga ay ate, doon po yung finish line, ba't nandiyan ka? Sabi ko, huwag ka maingay. Sabi ko, pupunta nga ako doon diba? So, tumakbo na lang ako papunta doon. A few meters lang naman. Tapos pagdating ko doon, nakita ko na yung asawa ko, takbo, takbo! Sabi niya, number 2 ka! Tapos sabi ko, kasali pa ba ako? Akala ko hindi na ako kasali. Kasali pa pala ako. Takbo tayo. Umuulan pa noon. Super lakas pa ng ulan noon. Tapos bike. Ay, sabi ko, it's my favorite mo. happy place. Magbabike na ako. Sakay na ako sa shadow ko. Sakay na ako. Ganyan. Tapos, ang lakas ng ulan. Tapos, ang dami kong kasabay, nagsusuka sila. Oo, nagsusuka sila. Siguro nahilo dun sa current dun sa swim. Oo. Kasi ang hirap nun di ba? Baka hindi po alam na ating mga viewers nakahiga ka nun Iba yung forma mo nun. Pag tayo mong ganyan, may hilo talaga na factor yan. Tapos yun, nag-bike na ako. Tapos ito yung bike na talagang yung bang delubyo talaga siya, yung mararamdaman mong gumaganon yung hangin. Mga ganon-ganon yung hangin. Tapos, wala. Nagpe-pray lang ako ulit. Another Our Father. Nakailang Our Father ka naman. Ay, hindi Our Father. Iba naman. Kaya tawag ko na yung nanay ko. Yung namaya pa akong nanay. Sabi ko, Mama, ikaw nang bahala sa akin. Kung mamatay man ako dito, magsasama na tayo sa langit. Pero, nagpe-pray ako sa nanay ko na parang gabayan niya ako. Tapos, ayun, sige, lang kami, nag-bike. Tapos, ang lakas ng ulan, pero sige lang ako kasi ito kasi problema ko. Hindi kasi ako aware ng dangers ng pagbabike sa ulan. Hindi ako aware. Kasi bike ka nga lang ng Kasi bike bike talaga. lang ako ng bike. Oo. So, hindi ko alam na madulas pala. Pag nagbabike ka pala sa ulan, madulas pala yon. So, kailangan alalay ka lang sa brake. Yung ganyan. So, ako, hindi ako natatakot lang. Kasi hindi ko alam na may ganun palang eksena. So, hinahataw ko lang yung bike. Sa abot ng aking makakaya. As in, hindi ako nagbabagal. Sometimes it's good not knowing. Exactly.
Exactly. So actually, yung si Coach Joma, kinausap niya yung asawa ko. Sabi niya, siguro babagal ang time ni Cara. Sabi ng asawa ko, ay Coach, hindi po niya naiintindihan yung mga dangers. Ang pinagpe-pray ko lang po, wag siyang pumreno. Kasi po, kakalat po siya. Pero hindi po niya natatakot sa ulan. Tapos sabi, ganun? Sige! So, sige lang ako. Bike lang ako ng bike. Tapos, nung natapos na ako ng bike, mabilis yung bike ko pa rin. Tapos, nung natapos na ako ng bike, nagro-run na ako, sabi sa akin ng asawa ko, mahal, first ka na. Sabi niya, tumakbo ka na, first ka. Ito na naman tayo sa mga hindi mo na-expect. Hindi ko na-expect. Diba? Tapos bumabonus ka. Oo. Sabi niya, 10 minutes ang lamang mo. Sabi ko, 10 minutes? Sabi niya, kaya kailangan tumakbo ka, huwag ka maglalakad. Kasi sayang yung 10 minuto. So, ayun, tumakbo ako. Tinakbo ko siya. Tapos, nakatawid na ako sa finish line. Pagdating, ang iniisip ko nung time na yon, tinitingnan ko yung relo ko. Sabi ko, check out na sa hotel. Dagdag gastos to. Kailangan bilisan ko na. Hindi talaga, I'm not joking. Talaga yun, sabi ko, Diyos ko, check out na po. So, binibilisan ko talaga yung takbo. Kasi sabi ko, check out na ng hotel namin. Ang lakas pa ng ulan. And true enough, pagkalagpas ko ng finish line, nandun na yung asawa ko. Sabi niya, mahal, halika na. Check out na tayo. Dumiretso talaga kami sa hotel. Naligo lang ako sabi ko, ate, maliligo lang po ako. Wag na po ganyan. Ligo lang ako. Tapos, check out na kami. Kaya nung nag-awarding sila, Chiki, nung nag-awarding sila sa dala-dala mo na yung mga gamit mo? Hindi. Nung nag-awarding sila, wala ako. Kasi, nag-check out ka sa hotel. Nag-check out ako sa hotel. Iba rin yung iba motivation ng mga atleta natin to finish a race for Ate Cara David. That's the gastos. Sayang yung pera! Sayang na pera yung kanyang dahilan kung ba't niya mas gustong tapusin na maaga yung race. So ayun, nag-check out ako, tapos biglang tumatawag na sa akin si Coach Joma, yung mga taga-Trimac, ganyan sabi, nasan ka? Kasi tinatawagan ka dahil? Kasi na first place pala ako. First place ako, tapos may slot para sa championship, sa World Championship. So, ang ginawa nila, inano nila ulit. Ang tawag nito, sige, minove nila. Tinawag na muna yung second place. Tapos, wala nga ako, di ba? Tapos, nung finally, dumating na ako doon, sabi, sige, tatawagin natin ulit yung first place for the awarding. Then you had your moment during that time. Yes. Oo, nakakatawa yung moment ko. Kung makikita mo sa Facebook. Kasi syempre, ka-shorts pa ako, di ba? Feeling strong ako. Akyat ako sa podium. Yeah! Pagbaba. Bumababa ako. Nakakatawa talaga bumababa akong ganyan. Kasi minsan hindi na tayo nakapag-proper stretching after the race, di ba? Nagmamadali pang mag-check out. So wala na talaga stretching after nun. Tapos yun yung may World Championship slot. May World Championship slot. Tapos hindi ko naiintindihan. Tapos sabi, may credit card ka ba? Meron. Sige, swipe natin. I-swipe lang natin yan. Tumawag ako kay Coach Joma. Sabi ko, Coach, ano ba tong World Championship sabi na ito? Ganyan. Tapos sabi ko, kukunin ko po ba to? Tapos sabi niya, Cara, i-admit natin, hindi ka naman talaga yung pinakamalakas, di ba? Tapos sabi ko, ako naman, Coach, sinuswerte lang po ako talaga sa buhay. Tapos sabi niya, baka minsan na lang dumating yan sa buhay mo. So, i-grab mo na yung opportunity kasi sayang yan. Sa tingin mo ba, by next year, mas malakas ka pa than now? Tapos sabi ko, ay hindi na po. Nagtataka nga po ako na malakas pa ako ngayon at this age. Tapos sabi niya, so kunin mo na. Swipe mo na yan. I-swipe mo na yan. Yun ang sabi sa akin ni Coach. Parang sabi niya, binigay na to sa iyo Na-survive mo yung delubyo ng swim, yung bike na mahirap, yung run na ganon. Sabi niya, na-survive mo na, nag-first place ka, you deserve it. Sabi niya, i-swipe mo na yan, you deserve that slot because this might not come again. And so you did? Yeah. Okay. Credit card!
At alam mo na, Paul, nung nang punta ako ng Finland, Oo. yan lang ang nasa isip ko the whole time. Hindi pwedeng hindi ako matapos tatapusin sa ko to. World Championship na to kasi napakamahal Napakamahal. ng flight. Diyos ko, ang mahal ng flight sa Finland. Schengen visa, flight, hotel, pagkain. Diyos ko, sabi ko, hindi pwedeng sumuko. Ang mahal ng ginastos. Tama. And for our athletes here, hindi naman lahat sponsored eh. Di ba? Minsan, galing talaga out of your own pocket yung gastos. May mga tutulong sa yung friends from time to time. But here, minsan sariling sikap mo talaga, di ba? For you to be there. Correct. So, ayun, it was an experience. Talagang sabi ng asawa ko talaga, nag-World Championship tayo! Ano nangyari yun? So, lagi tayong babalik dun sa mindset mo dati na, lampa Lampa ako ako dati. at saka kulelat ako. Oo, Tapos ballpen biglang, legs ako dati. bakit ako nandito? Aha. Insecure ako pagdating ko sa Finland. As in talaga, hala, ay, wala ba ditong lampa? Parang, grabe talaga. Lalo pag nakita mo nag-recon yung mga atleta, Diyos no? ko, yung Mga nagbabike na. Oh my God. Oo. Yung mga katawan nila. Tapos yung pag tumatakbo ka, kahit naglalakad sila, mas malaki yung, mas nababilis pa Hakbang rin nila, sila kasi yung hakbang nila, isang hakbang nila, 3 takbo mo, ganun. Grabe talaga. Parang sabi ko, kulela talaga ako dito. Pero yun nga, parang hindi naman pumupunta dun sa World Championships. Parang the fact na nag-qualify ka dun is a win. Is Yes. already a win. So you just really need to finish it. So ako, yun lang yung mindset ko. And most of the time, sabi nga, no, kalaban natin yung mga sarili natin. Yeah. Dapat natatalo din natin yung mga sarili natin Mm-mm. pag kumakarera tayo. Ang pinaka-challenge sa akin doon sa Finland was the cold water. Kasi first time kong mag-swimming sa talagang parang tinunaw na yelo. Para ka nag-ice bath. Nag-ice Lamigin bath akong lagi. tao. As in, talagang, nung nag-try kami na mag-swim, yung, tawag doon, yung parang pre-swim lang. As in, talagang, parang umakyat yung lamig sa utak ko. Tapos nagpanik talaga ako. As in, may kayak na lumapit sa akin, "Are you okay?" Tapos talagang, umahon ako. Tapos tumawag talaga ako sa tatay ko, tsaka sa nanay. Tumawag talaga ako sa tatay ko, at saka sa mga kapatid ko. Tumawag ako kay Coach Joma. Sabi ko, uuwi na ako! Pero naalala mo na naman yung gastos. Ang laki ng gastos. So tatapusin natin to. Sabi ko, uuwi na ako. Sabi, kailan ba yung race? Bukas! Sabi ko, uuwi na ako. In 2 days. Sabi ko, uuwi na ako. Hindi ko kaya. Masyadong malamig ang tubig. So sabi sa akin ng tatay ko, ganito gagawin mo. Maliligo ka ngayon, hindi ka mag-hot water. Bubuhos mo lang talaga ng ganon. Tapos, sabi ni Coach, bukas, magsiswimming ka ulit. Pero dahan-dahan kang pupunta hanggang sa ma-acclimatize ka. Magbababad ka para lang maano sa utak mo na kaya mo to. Tapos on the day of the race, umiiyak talaga ako. Kasi natatakot talaga ako because I was really, really so fearful. Kasi lake pa siya. Wala kang nakikita. Yes, Kasi madilim ang lawa. Mabigat, madilim, malamig. Wala mang mga waves or current na pero yun naman ang kalaban mo sa mga lake. Mabigat, madilim, sobrang lamig. Umiiyak ako talaga. Parang ayoko na. Tapos, yun yung nakakatuwa sa triathlon community Because lahat kayo may hugot na storya at lahat kayo hindi naman talaga nandoon to beat each other but just to beat yourself. So, hindi ko kilala yung mga fellow athletes ng mga iba-ibang lahi na nandun. Nakita nila umiiyak ako. Tapos, sabi nung isang babae, Australian siya, sabi niya, "There's a little Asian," little ako. 5'5" po ako, pero little po tawag sa akin doon. Sabi niya, "There's a little Asian girl here crying. Let's all give her a big hug." Tapos, nag-ano sila, iba-ibang lahi, niyakap talaga nila ako. Niyakap nila, "You got this, you got this." Gumaganon, tapos hanggang sa tumigil ako sa pag-iyak. Hindi ko sila kilala, ka-age category ko lang sila. And technically, kalaban ko mo sila.
Pero they were all cheering me on. Tapos sabi niya, you got this, you got this. I'll keep you warm. Yeah. Tapos iniyakap ako, ganyan. Tapos ayun, tapos sabi ko, okay. It's so nice to be reminded of those little Yes, things, no? yes. So parang while I was swimming, sabi ko, I can't let them down. 'Di ba? Well, bukod parang nisip ko, ang daming taong sumuporta sa akin to get to where I am. Yung asawa ko nandoon, yung pamilya ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko, si Coach Jomac, 'di ba? And even random strangers like my fellow triathletes. They all believed in me. I will not let them down. 'Di ba? You won't let them down. Ilalaban mo kahit anong mangyari, ilalaban mo. Si Sir Jonah ng Santi Barley. Si Sir Jonah was there taking my photo. Tapos merong, sa katabi niya, merong isang, before si Sir Jonah pala, basta pagkatas nun, yung may magkakabit ng medal. Puti siya, Finland. Finnish siya. So pagkakabit niya ng medal sa akin, Diyos ko, yumakap ako sa kanya. Hindi ko talaga kilala. Hindi naman medyo guwapo si kuya. Pero napayakap na lang talaga. Sabi ko, it's so hard! It's so hard! Kuya, it's so hard! Sabi, Diyos ko, eto na naman tayo sa potential, Baka, huy! Pag sinabi kong it's so hard, mahirap, hindi matigas, Guys! Eto na naman po tayo. Niyakap ko talaga si kuya. Hindi naman kagwapuhan si kuya, pero parang hirap na hirap talaga. Yakap talaga ako ng ganun. Parang siyang na, we don't know each other. sabi ng asawa ko, para-paraan ka. Yumakap ako ng ganun, tapos bigyan na-realize ko, ay puti ito, wala bang Pilipino dito? Nakita ko si Sir Jonah. Sabi ko, Sir Jonah. Inulit ko na naman. It's so hard, Sir Jonah. Ang hirap. Gumano na naman ako. Tapos, ayun, it was just, ang sarap sa finish line, hindi dahil sa may medal ka, ang sarap sa finish line kasi andun yung mga friends mo na good job. Ganun lang. Tapos yayakapin ka. Yun ang, I think, what made me fall in love with triathlon. Ano siya, it's competitive, pero not to the point na mag-aaway-away tayo. It's competitive to the point that we support each other. It's weird, di ba? It's ironic. It's ironic kasi it's a competition, pero nagtutulungan talaga. Except sa swim. Nagtutulakan. Nagtutulakan sa swim. Di ba? But it's the it's a community where people help each other. And it's really a good feeling. For some athletes, reaching that World Championship finals is parang the peak of their career na as triathletes. Oo. At kahit kulelat ako doon or nandun ako sa may bandang dulo. Natapos mo yung World Championship. That's the most important. And you still didn't stop. You're still racing after that. Yes. So inspiring. Thank you so much. Salamat po. I'm not sure if this is really relevant, but si Ate Cara yung nag-inspire sa akin big time to be a reporter and documentarist and also to be a triathlete. When I saw you sa Mayon last time, I was just doing relay. I was just doing the bike course. But when I saw you, sabi ko, ang galing, gusto kong mag-triathlon because I saw you and you were really an inspiration. So thank you so much. Thank you, Ren. For inspiring not just me but a lot of athletes out there. Ako actually, ang mission ko na ngayon is to inspire more women and more older women na nasa 50s na pumasok sa ganitong sport. I mean, you're not doing it to win, pero you're doing it for yourself. Parang win na rin yun 'di ba? Na parang kung isang 50-year-old woman can do it, 'di ba? Kaya nyo rin. Kaya nyo rin. Final words from a once alam-palampa athlete to a world championship qualifier. Anong final words? Ano ma-advise natin sa mga beginner triathletes out there
na lagi nakikipagtalo sa mga sarili nila kung gagawin ba nila to o hindi, tutuloy ba sila o hindi. Anong words of encouragement Huwag po for them? kayong magpatalo sa mga boses sa utak ninyo na nagsasabing hindi ninyo kaya. Kasi kaya ninyo, kailangan lang lakasan yung loob. Ganun lang yun eh. Basta tandaan nyo lang, ako po ay lampa. Nung ako po ay bata, lampa, naging kulelat. Ngayon, tumanda na. I'm 50 years old. Ito yung mga panahon na marami ng mga masakit sa ating mga katawan. Pero, ang tumatanda yung katawan, pero hindi tumatanda yung puso. 'Di ba? Lumalakas lang na lumalakas yung puso. At may mga karera na minsan itatawid mo hindi dahil sa lakas ng katawan, pero sa lakas ng puso mo. At yun yung mas importante, 'di ba? Ako, that's yan yung laging nire-remind ko sa sarili ko, na parang hanggat malakas yung puso ko, kaya kong gawin itong mga challenges na to. 'Di ba? Yung mga hamon sa buhay, hindi siya payamanan, hindi siya palakasan, hindi siya pabilisan. Patatagan siya ng puso. 'Di ba? At saka ng isip. So, yun na ang magdadala sa'yo sa finish line. At makakatapos ka. Thank you so much, Ms. Carrie David. Thank Our you. Unison Bike Sipo brand ambassador. This has been Unison TV. Maraming salamat po. Hello, madam! si madam talaga yung Thank you. Thank you.